Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor James Valdez at ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayang Pilipino. Salamat po.
That's right, overflowing. Good morning, Metro Manila. Magandang gabi, Pilipinas sa buong kapuluan. Ito ang iRadio, araw po ng Thursday at happy weekend naman dyan sa inyong lahat. Friday, April 23, 2026. Ayun, nako, kamusta naman ang lahat dyan? Yung mga iba nag-aalmusan na ba dyan or nakatapos na, no? Ang iba naman siguro ay nagpapatuyo na ng buhok katatapos lang maligo. Pero bago lahat, Ma'am Si, bumati muna. Hello. Salamat na. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Tayong lahat. Ito po si Ma'am Shi. Para kasi Namumulaklak. O, diba? Nahanap ko lang yan eh. Sabi ko nga, isuot nga, diba? Oh. Ako'y pobreng alindahaw. Ahi! Donya dating O, diba? Si Donya Buding. Okay, standby lang kayo dyan at nandito lang kami. Yan. Hindi kami aalis. Sino ba ang speaker natin ngayon? Siyempre, Pastora Maridet. Our pastor. Yes. Okay, Yes, so dito lang kami. Kambo, paswak. Yes. Yo, magandang damit ni Ma'am C. Siyempre, maganda rin si Ma'am C. Yellow. At siyempre, gwapong si Pastor Kiko. Pangalawa lang kami ni Kuya Ramon. Ayun, liliwanagin ko. Naka-yellow ka din pala. Naka-yellow tayo. Yan ang patakaran na po. yun. Huwag mong kakalimutan. Stay tuned yun. po kayo dyan. Yes po. Stay tuned po kayo dyan hanggang mamaya sa pagtatapos ng speak ni Pastora Maridet. Hi, ayan. Momo Chuchu. Alam mo ba ang title ng kanyang ng kanyang pelikula ngayon? Pelikula tawag ko sa kanya patuloy mag-speak yan. Ano ang sabi mo? Ano ngang sabi mo? Ano man sabi mo? Sa English ano yun? What you say? What you say? What you say? What are you saying? What are you saying? Ganun nung magsalita mga puti rito. What you say? What you say? Ano ngang sabi mo? Ano nga sabi mo? Exodus 20 verse 7 po yan. Abangan po natin yan. Pero bagong lahat, siyempre, Yun. bati na ta. At siyempre marami nag-aabang ngayon. Especially, masarap batiin yung mga yan pagka nagkakape. Humihigop ng mainit na kape with matching Pandesal. pandesal. Yeah. O kaya yung, ano tawag yung matigas na pandesal? Matsakaw. Biskotso. Ano? Ang layo naman siya. Uding. Matsakaw, biskotso, ano man yan. Basta yung sausaw, walang matigas na tinapay sa mainit, Sa mainit na kape. na kape. Ayun. Bati na tap. Okay. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Maganda tayo. Whether you like it or not. Ano miss niyo ba yun? Nakatalingi yung blouse ko kasi po. Meron nakapasok dito sa aking dibdib. May fake. May May fake machine na yan. nakalagay dyan. May machine siya. Ay, parang Iron Man ah. Oo, ganun. Kaya lumalakas ako eh. O, di ba? Lilipad pa ako. Oo nga. Ayan. Okay. Hindi ko alam kung sino nauna. But anyway, ayos lang yan. Jay Elaine Tristan Gonzalez. ang nauna. Ay, Yun. nasa pang-amin siya sa akin. But anyway, Elaine Gonzalez. Elainsky. Adela, Elaine. Ayun. Ayan, si Mami Pastora Floser Cordero. Mother Flosser. Makulang Grace lips. Kabigting, laging nag-aalaga, nagbentusa na siya sa sobrang Yung? sakit na ng likod niya. Nakabubuhat kay, sino ba to? Terrence. Si Terrence. Ah, Ayan, Charmaine Rabago Rodriguez. J. Tristan. Hello. Nanay Marichu Gamas. kaya na kayo mag-host ang Mami Flosser, ano? Aba, anytime yan. Ay, sabi ko, Mag-giveaway ako dyan, mag-giveaway. Pasok. Yeah. Ay, anytime. Okay. Jocelyn Spena. Hello, Joseph. Grace Joe. Joy Bonete. Unete. Amy Nico. Ayun, Ate Ami. Yan, diba? Dito. Malapit nang ikasal po yan. Ang banganan ninyo sa Malapit inyo, na. mga malapit Okay. na simbahan. Maribeth Gamas. Ate Mel Maridet. Cruz. Ate Malski. Ayan, Mami Irene. Hello daw, Yun. anak.
Mami Irene, hello din po sa inyo. Ang pinanganak na Manalo. Asagada Ayun. brought coffee ang kinapi ko ngayon. No sugar, black lang. Very good. Yabang mo naman. No? Oo. Sagada coffee pa. Okay. Ayan. Kakaiba ng kape Okay. na yun. Si Kate Kylie Kelvin. Ayun. Ito, sabi niya, naglalambing ako sa inyong lahat na, sa inyong lahat na piso po mula sa puso. Ayan. Kahit piso lang daw. Mula sa puso niyo po. Gabaon ni Kelvin sa India po. Baunan ko po siya ng pagkain po kasi baka po manibago po sa pagkain sa India. Matatagalan po kami doon sa gamutan ni Kelvin po sa puso niya. Rare po kasi ang puso ng Kelvin ko. Okay, piso sa puso. Ayan. Yes. Sige na, asa na yung ating treasurer? Mag-donate na ng piso lang. Kung ano may Ayan, aabot para kay natin. Kelvin. Pambili lang ng baon. Yan. Pero pwede ba nilang dalhin nyo sa India? Ilalagay nila sa sa maleta nila. Maleta. Ayan. Bibili ng mga... Okay. Oo. Sino pa? Diba kasi pagkain sa India maanghang yun. Maraming maanghang. Kahit na burger is maanghang. Oo. Si Pastor Abhishek, kahit na, basta lahat kasang pupuntang lugar, pagkain nila maanghang. Yeah. Meron naman daw sa mga restaurant. Pastor Ellen Gonzalez. Pastor Ellen, Hello, Pastora. Okay. Yan. Alis daw siya sa Lunes. Lunes. Ayan. Kaya padala na po natin kung ano may Sino bang ambag ninyo. Piso Treasurer lang. dyan. Si attorney. Attorney, mangolekta ka na ng Attorney. i-Gcash na lang po ninyo. No? Piso-piso lang, oh. Hindi, huwag naman piso lang. Hindi, yung piso sa puso, sabi niya. Ibig sabihin, 100 piso, 200 piso. Sabi ni Mami Erin, how to send po. Yes. Ayan, ilagay nyo na dyan ang Gcash nyo, Chikas. At Padala. hindi ko alam dapat meron talagang, ewan ko, kung paano pagpapadala. Yan, dyan na from there. Ambag-ambaga na lang tayo. Ayan. Ayan. Oo. Okay. Okay. Sagot ko na yung huli, ha? Yung? Nagtatanong na si Mel Cruz. Pahingi po ng Gcash number para po makapag-send. Kasi sa Lunes na sila aalis. So, few more days. Dapat sinabi ng maaga. Oo. Para may, nakapag-kolekta pa tayo ng mas marami. Andyan din si Jocelyn Espena. Jocelyn Espena! Puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa prayers nyo. Para kay Nanay Selly, normal na po ang result ng laboratory niya. Ayan. Thyroid nawa po ay at gallstone, kidney stone, heart enlargement niya at pre-diabetes ay tuluyan na din gumaling. Thank To you, God be Lord. the glory. Buti pa siya God be the gumaling. glory. Ako pre-diabetic, tumaas yung aking sugar nung umuwi ako dyan sa Pilipinas. Tandaan niyo po guys, pag may aabot, pag may aabot kayo, wag yung pipigilin yung na yon, pagtulong. Yes. Marami dyan, lahat naman sila. Yan. Kahit magkano lang, yung kaya. Piso, okay. Kaya nga piso sa Kahit puso. piso lang, okay na yun. Pangdagdag din na yun. O kung sakaling wala na rin talaga, samahan mo ng prayer. Man. Oo. Kahit 50 centimos, samahan Ayan, mo syempre. ng prayer. Palapag po ng Gcash number. May mga nagtatanong na dyan. Ayan. Yeah. Tulong-tulong tayo mga kapatid. Kasi pinagpe-pray natin tapos di naman natin Opo. matulungan ng Si Baby Si Kelvin. Pastora konti Ellen lang. naman daw, inawat ko kasi yung kanyang aso si Mickey. Oy, Inatak daw siya. Oy. Yung aso niya nakita ko yun nung sino? yung aso niya nandun sa no. Aso nino? Tumalon from balkonahe pababa at hindi nung aso niya. Lakas tumalon. Pero inatak daw siya. Sino? Ayan.
Ayan na yung Gcash number ni Ayan ni na. Kate Kylie. Nasa harapan na po natin. Ito. Ano Ayan. ba ang pangalan, yung totoong pangalan mo para sa pagpapadala sa yung Gcash? pangalan, kasi baka mamaya I mapunta don't sa know ibang kung paano. ibang tao yan. Kaya, 096063384424. Ayan, tignan nyo na lang po dyan. ayan. Ayan. Yes, oo. Ulitin natin, 096-0633-8424. Yes. Ayan, teka. Ano sabi niya? Ito pa ang Gcash ko. Ayan. Ibigay mo yung totoong pangalan mo. Yung tunay na pangalan na ilagay, Hindi ko alam kung paano dyan eh. Kung paano. Ayan. Oo, meron yung pangalan. Natitrace pa sa number na lang yun. Hindi ko alam dyan. Nag-a-appear po yun yung pangalan pagka nilagay yung number. Ganun. Dito kasi hindi eh. Ayan. Ayan. Just to make sure lang, baka mapunta sa iba yung, yung Yeah. padala. Oo. Konting tulong lang po mga kapatid. Yes, yes, yo. Barya-barya lang po. Yeah. Amen. Barya lang sa umaga. Ayan. Bahala na kayo dyan kung ano yung desire ng puso niyo. Ilan tayo rito? 18 tayo ngayon. Ayun, ang pangalan niya ay Maria Teresa Pacle. Pakle. Dapat yun ang lalabas sa Gcash. Mali, ano to? Ano to? M.A. Teresa Maria yan. Maria Teresa Pakle. 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 Full Yeah. name ko sa Gcash. Yeah. Hindi po. Ano yun? Kumaintindihan. Mali. Ano ba yun? Mali po. Ito yung number. Ito po. Ito daw. Ito yung totoong Gcash niya. Yeah. 9 ito, ulitin ko. 9552338 Sulat ko na nga, ang hirap basahin eh. Maliit eh. Kita naman nila yan eh. Nakikita nila. Kita naman nila. Screenshot na lang. Tapos send sa ano natin. 95233. Naduduling ako, liit eh. 2338694. Ayan. Si Maria. Anong pangalan niya? Maria Teresa Teresa. Pacle. Pakle. Ayan. Yan, dapat yan ang appear doon sa Gcash. Ulitin natin. 955. Ang bilis na. 955-233-8694. Ayan. So, hindi yung isa, Ma'am Sis. Hindi yung ito isa. yun. 955-233-8694. Ano ba? Kulang. 8694. 955-233-8694. Yan. Yun. Okay. Yup. Barya lang po. Meron tayong 18 kaninang nanonood dito. Kahit tig-piso, may 18 pesos na yan. Piso sa puso. Alam nga, magbigay na naman ng piso, no? Oo, kung tigisan daan, 1.8 na po yun. Malaking bagay. Paano lang yung kaya? Paano Alam lang naman kaya? natin ang kalagayan ng bawat isa ngayon. Balang Yun. araw kayo din mangangailangan ng Ano tulong. yan? Hindi naman kapilitan yan. Kusang loob. Ayan eh, alang-alang doon sa bata. Bata. Yep. Matagal na yan eh. Na 2025 yata eh. Nakilala yan ni ano eh. Ni Lorna. Lorna. Alejandro. Yun. Yung, Kasama niya sa- yung pambili ninyo ng sigarilyo, o kaya ng soft drink, Sino na? Wala na naninigarilyo. huwag nyo isakripisyo na muna ninyo. Yung puhunan sa Tong Eats. Wag mo. Oo, nasa Pinas yan. Gcash niya. Taga Pilipinas yan. Nandiyan sa Manila yan. Oo. Pwede nyo siyang tawagan. Para sigurado. Yan. Ang Yes. sa ano niya, Kate Kylie Kelvin. Ay, Right? mga churches natin. Basta Yep. legit lahat. Meron kasi Yep. ibang, wag na tayo magsabi, pero merong ibang mga hindi legit. Pero Opo. kilala naman natin kung ano. Yeah. Okay, hello sa Moral Alright. First Church of Hello. Nazarene. Christ Nazarene. the Livingstone Fellowship. Yes. Si World Carissa Church of the Nazarene.
Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Arenda Church of the Nazarene, Sipag Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church. Yo. Yes. Present. Covina Church of Nazarene. Cross Culture, West Covina. Nasa Florida pa sila. Ayan, Bethel Church Orani. Jesus, the Ultimate Savior City Mission. Love of Christ Christian Family Church. Life Transformation Fellowship Christian Church. JCTLM, Halang Naguba Church of Nazarene. Jesus Christ, the True Light Ministry. Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan. Jesus Hope of the World. Amazing Hope Christian Church International in Quezon City and Cebu. Yes. Light of the World Church of Nazarene under Pastora Maridet. Face to Face Church. Ayan, sa ano yan? Sa Pittsburgh, up north, California. Jesus Reigns Global Ministry, the All-Sufficient Lord, L.A. Philnas, and the Exodus Christian Fellowship. Yes. Ayan. Kate Kylie, pakicheck na daw at nag-send na si Mel Cruz. Oh, yan. Ayan. Thank you, Mel Cruz. I-acknowledge nyo kung natanggap nyo para alam naman nung nakapag-send kung tama. Yes. Otherwise, hindi natin alam baka kung saan mapunta yan. Ayan. Maria Estela Hamurabo. Hello, sister. MEJ! Hello. She's watching. Ayan. Stella. So, yan lang kayo. Yan At dito lang kami. Yung, Pastor, anong babahagi mo sa araw na to? ang may babahagi ko ngayong araw na ito ay walang iba kundi Hinuli si mo Sky. naman agad eh. Yung pagtulong sa kapwa, yun ang pinag-uusapan natin si Kate, Kylie, Amen. Kelvin. Ayan. Oo. Alam mo yung pagtulong sa kapwa Yup. pusang loob mong ginagawa. Hindi ka napipilitan. Oo naman. Nakikita naman Kung may natin. ambag mo piso, di piso. Yeah. Yun ang kaya mo diba? Oo. O, tinatanong ni Kate Kylie, anong name daw? Mel Cruz. Mel Cruz, Kate. Ayan, si Mel Cruz nagpadala na. At para mas legit ito, pwedeng pakisulat dito kung sino yung mga natanggap mo na. Yan. Ayan, para i-acknowledge naman natin yung mga family natin dito na Yes. tulong. Amen. Hindi na kailangan sabihin kung magkano at pangalan niya. Yup. Ayan. Okay, kasi yan, hindi naman peso niyan dadalhin dun eh. Oh, dollar. Ibibili niya ng dollar. O kaya rupee. Ay, yung pera nila dun sa... Yung rupee. India. Yun ang nila. Hindi natin alam kung magkano Kanong ang palitan. palitan. Siguro maliit lang. Maliit lang naman sa Maliit lang doon. Tumatabla sa peso siguro. Yan. Imelda Cruz daw. Ayan. Ayan. Imelda Cruz ang pangalan ni Mel. Yung mga nananalo sa mga dyan sa contest. Yung. Yun dapat na nagpapadala. Ikaw naman, Yo. huwag kang ganyan. Hindi. Ayan. Para mabilis uli. Di ba? Oo. Ayan, Para sa harapan continuous. niya, si Pastor. Yes. Oo. Mamaya. Meron Wait. yan. Wait mo lang, ate wait lang. Kate. Yes. Pag na-bless ka, magbe-bless ka rin sa iba. Amen. Diba? Para Kasama yun. yung kumbaga yung baso na umaapaw, sayang yung natatapon. Yeah. Pagka may blessing ka, tuloy-tuloy pa rin yung blessing sa iyo. Overflowing. Yan naman hindi naman sapilitan to. Pusang loob Correct. yan. Yan. Pusa yan. With yan love. With love. Ano yan, kusang loob yan. Yes. Mhm. Isang loob. Lipad-lipad. Gusto ko yung ano ko eh. Hindi po yan compulsory but mandatory po yan. Compulsory pero mandatory. Ano yun? Ayan. Pero mandatory. Compulsory. Dalawa yan. Pero mandatory. Puwersahan na. No? Kung ano yung... Yup. Amen. Siyempre, alam naman natin na yung tao nangangailangan.
At kilala naman natin yung tao. Hindi Amen. naman ibang tao yan. Tulungan. Kahit na Tulungan. sa abot lang ng makakaya. Yep. Yung Actually, pambili mo. matagal na nawala si Kylie. Siguro nag-aalaga nga sa anak. Siyempre. Oo. Baby pa yun nung 2020. So, ewan ko Oo. kung ilang taon na siya ngayon. But still, mahirap. Ako, hopefully, wala naman akong sakit sa puso. In Jesus' name, wala po yan. Oo, may ano lang yung every time na ini-EKG ako, may abnormality. Hindi kasi naiipit yung kanyang heart, Oo. yung kanyang lungs Ayun. doon Sa sa scoliosis ko. scoliosis niya. Severe Yun. scoliosis. Yun ang ko. problema sa mga may scoliosis. Opo. Kaya dapat naka-breast May out appointment uli ako sa cardiologist ko sa kailan ba? May 4. Mga Kasi sa pagpipray po natin. Lunes, tatanggalin na to 5 days lang to eh. So ibabalik ko doon. And then sa 27 din, meron akong appointment sa aking neurosurgeon naman. Dito naman sa utak. Sa utak naman. Babasahin niya yung CD na Opo. resulta ng MRI. Kasi nga may nakitaan ng parang luminous thing, calcium. Eh sabi naman nung kausap ko noon, nagmi-mix up na nga yung cardiologist ko, binanggit ko nga yun. Sabi niya is, kahit daw siya meron, pag nagkakaedad daw, meron yon. Ayun. Kasi ewan ko kung paano nabibuild up. Pero hindi siya Kaya basahin mo muna yung sabi ni Mami Closet. sabi ni Mami Ayan. Flosser, sharing my thought for today. Your current season is not your final destination. God often does His deepest work in hidden places before He reveals His greatest blessing. Amen. Diba? Parang ano yan eh. I always believe na pag may mga pagsubok sa buhay, huwag kang susuko because I always call that blessings in disguise. Ayun. Amen. Yun ang tawag ko dyan. Yes, opo. Tsaka maganda dyan, ma'am, si naaagapan. Di po ba? Oo. Dito kasi sa Pilipinas, dahil walang pampa-check up, mahal. I know. Eh, antimano, nagtitrigger na. Oo, di ba? Lahat tayo, survival tayong lahat. Imagine. Yes. Yung iba may pera, mayaman. Pero Pero- hindi Yes. naman. Pero alam mo yung kanyang kalusugan, di ba? Meron namang mahirap pa sa daga, pero walang pera, pero malusog naman. Saan ka na? Ayan. Thank you muna tayo kay Pastor Marvic Lejano Cruz. Ayaw. Ayan. Yun. Na siya. Oy, Thank you, praise thank the you. Lord. Pastora. Ayan. Tapos, although hindi siya nanonood dito, but we wanna extend our condolences sa ating yung asawa ng best friend ko dito nakatira. Yung mother niya is dito siya nag-i-stay sa US. Eh, di ba? Tapos huli na nung malaman na Oo. yung No. meron pala siyang siguro kasi kumalat na pumunta na sa utak eh. Yung mga Yung tumor. brain cancer niya, nagkomplikasyon na. Hindi, galing actually sa ano yan. Colon. Kasi Ay, dumudumi ganun. na siya nun ng Dugo. dugo. Blood. Hindi nila pinansin. Huli na nung nalaman, Kumalat na sa brain. hinospice na siya. In other words, hindi na kailangan sa ospital. Ay. Wala nang gamutan yan kasi hindi nakakayanin. Yeah. Ganun Yun. ba? So, yung pero malakas pa. Pero hindi niya alam na gano'n ang sakit niya. Nag-request na umuwi ng Pilipinas. Pagdating doon, couple of days, biglang nag-deteriorate. Ganun kabilis. Bilis, ano? Na-experience ko po, Kuya Ramon, Ate Karim, 2018. Nag-ano rin po ako eh. Teka muna. Station ID sige muna po. tayo. Okay, station ID tayo. Station ID. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 29 na minuto, makalipas ang 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Bigla nagpalit eh. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa Bellflower, California, US of A. And Bataan,
Philippines. Yun. Ayan, Ano sinasabi diba? mo, Kambo? Oo nga pala. Na-experience ko po yun noong 2018 Oo. nung nagdumi ako ng may blood. Uy, Mhm. Kinabahan po ako. oo, syempre. Tapos, edi pray ako ng pray. Hanggang sa mayroon akong nararamdaman sa tiyan ko na parang masakit ba. Mm. So, punta na agad kami sa doktor. Mm-mm. Ang findings ng doktor, pagka nagkakaroon ka din ng blood, nahihirapan kang dumumi dahil Mm. yung kondisyon mo, hindi ka na nakakagalaw ng mabuti. So, mabagal yung Oh. metabolism. Mm-mm. Yung nagagasgas yung pinakaano Yung ng dadahan lining, ng silver lining Oo, niya, yun. yun. Opo, yun. Huwag mong isipin na meron kang agad na sa Oh. Colon. colon. Oo. Kaya binigyan niya ako ng pampalambot ng Yeah. ng pupo. Papaya Yun. lang yun. Papaya, Oo, Pastor. yun. Oo. Tinry ko po yun. Nawa Avocado. naman po. Avocado. So, O kaya yung prunes na prune juice. yung mga Effective juices. yun. Iinumin mo yun. Tako, talagang bisaklat ang labas nun. Nako. Kaya nga po Yun ang problema ko every morning nung araw. Talagang Mm. hindi ako nakakadumi ng normal. Oo, Minsan kasi nga, dalawang wala kang araw. movements. Oo. Wala akong movements Walang Pero activity. Oo. walang activity. Pero Ngayon, salamat okay po na. sa Diyos. Oo. Magbuhat po nung pumunta ako sa Nuga Therapy. Ayun po, nalalagyan ako ng init sa loob ng katawan ko. Mm. Ayun, every 7 a.m., tinatawag na ako agad ni Oh, Ino that's tsaka ni nice. Toro. Mm. Opo. Pero ngayon, ang problema, Ma'am Papsi, Mm. yung therapy na pinupuntahan ko for almost a year, na may sumo. Akalain nyo, lumipat ng lugar, merong second floor. Anya. Ay, May hindi may ako second makakit floor. ngayon. Ala. Opo, ang tarik ng ng hagdanan. Sabi ko, ba't naman nilipat nyo pa? Oh. Hindi na ako pumupunta. One Dapat week may na po. kasama na lang kayo. Kahit may kasama po ako, hirap talaga akong Hindi ba pwedeng umakyat. pababain ka, bumaba yung therapist? Hindi po kasi umupa sila ng pwesto. Yun lang daw po yung pwesto nila. Second floor. Pambira Kaya sabi ko, Walang nag-try ako ng isang elevator? beses. Wala po Nag-try ako isang beses, kumuha ako ng kapatiran ko. Sabi ko, Brad, samahan mo ako, lalayan mo ako. Yung paakyat, may tatangnan nakakaya ko. Kaya lang yung pagbaba, walang tatangnan. Kaya hawak-hawak ng kapatiran ko yung balikat ko. Kasi yung paa ko, pagka hinakbang kong pababa, hindi ko dahan-dahan na naibibigay yan Biglaan yan Kaya kailangan may timing. Kung na ako ma-out of balance, sabi ko, naku, hindi na. mahirap. Gagaling ka nga sa therapy, madidisgrasya ka Mababalian ka naman na. sa... Sinabi mo. Oh. Sabi ko sa mga kaklase ko doon na matatanda, pasensya na po kayo, hindi na muna po ako pupunta. O kaya naghahanap po ako ng therapy ngayon dito na libre. Unless may 2 taong bubuhat sa'yo pataas. Yes, mahirap din pagka binuhat ako ng 2, hindi kakasya. Ang kitid lang po Ma'am Se. Ang Kaya kitid nakita ko, ang kitid hagdan. lang. Pang-singgilan lang hindi pwedeng 2, 3. Kaya, amen. Pero may awa po ang Diyos, makahanap Pero po ako mabalikan natin yung sinasabi mo tungkol sa mga dumudugo yung pagdumi. No? Yung minsan Opo, yung yan. polyps yan Ayun yung polyps. Yung Tama may po. mga butlig-butlig doon sa bituka natin. Yung Alam mga mo yan, nakakain nakukuha natin. yan sa mga pagkain na katulad ng red meat. Ayun. Yan, Ayun. matakaw sa red meat. Yan. O kaya barbecue. Kasi yung barbecue may carbon yung pag nasusunog yung karne na i-stuck doon sa bituka at yun hindi natutunaw. So, yun nagkokos ng ng polyps. Ayun. Pagka tayo ay dumudumi, yung dumi tumatama doon, nagagasgas siya. Nagagasgas. Kaya nagdudugo siya, nagbibleed. Ang niyan, solusyon niyan ay yung yung pinapasok ang camera sa loob. Yan. Ayun yung colonoscopy. Colonoscopy. At yan Colonoscopy, pag nakita ng doktor yan, gugupitin yan. Yung puputulin. At idudumi mo na yon. So pagka gano'n ng tao na meron tayong nagdudugo yung natin pagdudumi, patingin agad sa doktor. Kasi pag pinabayaan mo yan, lalaki yan. Yung mga bukol yan, cancer na. Yan ang mahirap. So, importante yan. Edad ng mga 50 pataas, kinakailangan ay kinakailangan ng magpa-check up sa bituka. Ako yung una kong colonoscopy was 2017. So, 10 years. So, next year,
Colonoscopy Next year uli ulit. ako. Ay, So far, okay naman. Sa awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. ayos na lang. Ayan. Alam mo kasi problema sa Pilipinas sa atin dyan, Mahal kasi yan masyado. yung colonoscopy mahal eh. Oh. Kaya Mahal po, Kuya Ramon. Oo, yung mga may pera lang talagang malalaki ang Oo. yung nagkakaroon Kaya- sila ng general check-up ba? Mm. Yun. Ngayon po, pupunta Kaya kami ni Iska ingat-ingat sa... na lang. Opo, pupunta kami ngayon sa SSS po. Oh. At mag-appearance po ako kasi every year po kailangan mag-a-appear ako doon. Meron akong medical certificate kaya nilakad po ni Iska yung medical certificate ko. At dapat, nung February dapat na blood chem na ako. Eh sabi ko kay Iska, tawa-tawagan mo na lahat ng mga asset natin dyan at kailangan ko na magpa-blood chem. Oh. Dapat, So di pa kayo February. nagpapa-blood hindi test? pa po. Dapat nung February pa. Lab Pero- test. Yung mga Oo. lab test. Blood, Yung oo. blood chem po, yung laboratory, yung kukuha ng Oo. kapunan ko to. Mm-mm. Ngayon kailangan po this month is mapa-blood chem na po ako. Magkano ang pa-blood chem dyan? Kasi po pagka pumipila po ako sa government, matagal. Siyempre. Kaya lagi kami sa private. Okay. Nung time po nung 3 to 4 years ago, medyo malaki pero nagkaroon na nga ako ng discount sa PWD. Nasa 2K na lang po yung sinisingil sa akin. Magkano po? 2K na lang po. 2K. Maliit na lang. Dati 4,000 po eh. Mm-mm. Ngayon 2K na lang. Sabi ko kay Oo. Iska, PM mo na yung mga junakis natin dyan at kailangan magpa-blood chem na sikaan po. Mahirap na eh. Ayokong makaramdam ng iba pang kakaiba sa katawan ko eh. Dapat naagapan po Yes. kasi. Yan. Yan ay consequence ng mga ginagawa natin yan. Na, Correct. yung, Totoo Di, yan. kahit naman tayo nagpapa-blood test. Oo. Kaya katulad nangyari dyan, hindi naman ako ganong kumain dyan sa Pilipinas noon eh. Oo. I think nung pagbalik ko, nagkakain ako kasi pumayat ako noon eh. I don't know. Ayun. Ang taas. Dati hindi naman Oo, ako ang payat maabot. nyo, no? Nung Oo. nakita namin kayo biglang nung dumating nga kayo, Oo. parang nag-iba yung... Kasi aura nga niyo. Pero sobrang ngayon, dami ko ng... bumabalik na yung Oo, alindog mo. ngayon, pagbalik ko dito, ang lakas kong kumain ng kanin. Hindi dapat eh. Bawal sa akin yun eh. Mataas sa sugar yun. Oo, Ma'am dati ano lang ako, 87. Mataas na sa akin yung last time. 92 ako eh. Ha? Ah, Sabi ko, hindi ako maabot ng 92. Kaya pala yung ibang pantalon ko, hindi ko na maisarado. Kaya ngayon, hindi na ako nagkakanin. Yan. Ulam-ulam na lang. And then, Ulam-ulam na lang. kung kakain man ako, konti lang. Ang rice naman namin is basmati rice. Pero, baka mag-change ako ng rice ko. Siya na lang ang kakain ng kanin. Kakain ako ng yung cauliflower rice. O kaya Yan, ganda. yung isa, quinoa. Yun. Pero, kaya naman kahit walang kanin. no. Pero alam mo, nasa Bible yung mga sikreto ng ating kalusugan. Ano? Yes po. Gaya nung fasting. Malaki. Yeah. Yung fasting, malaki ang nagagawa niyan sa atin dahil yung Oo. mga toxic sa bituka natin, kinakain ng mga Nalilinis. Oo, yung mga good cell, kakainin niya yung bad cell sa sobrang gutom na eh, di ba? Kakainin niya yan. So, kaya yung pagpapasting po natin, malaking bagay yun. Kaya, ang problema, Pag may condition ka, hindi dapat. Yun nga lang. Hindi pwede Bawal yung, yun, bawal. Diabetic, hindi ka Diabetic, pwede. hindi pwede. Yung high blood pressure, Kaya hindi ako pwede. nag-fasting sa Facebook. Yun ang Sa finasting ko, social 1 month. media. Kaya ko. Ayan. Ngayon, Nakaya nyo, ano? pa-fasting uli ako. Oo. Naglalagay lang naman ako ng mga verses. Kapag ka nagkakaedad na, huwag na masyado magkakain. Tama na isang beses lang sa isang araw. Wag naman, dalawa naman. Alam mo kasi, pag napapansin ko kapag ka, mahina ng digestion pagka nagkakaedad na, no? Pangalawa, maganda sa katawan yung, naglulus ka ng weight. Wag naman yung anorexic na ang Wag naman dating mo, yung, no? ayaw kong pumayat. Tama lang. Di Sayang na naman maganda yung beauty ko pag pumayat Di ako. paring Cesar Montano, Papsi, napanood ko po. Ang kain niya lang daw po sa isang araw, isang beses lang. Yun, Pwede. ganon. Isang beses lang. Galing magluto nun, ha?
Cesar Montano. Oo, galing magluto yan. Tsaka mga Kaya healthy maganda foods yung yan. maganda yung katawan niya, 60 plus na siya eh. Oo. Nag-exercise siguro siya. Ayan. Ah. Importante Tapos yan. si paring Jerry Crabal, ang sikreto niya, Oh. 8 to 10 hours ang tulog niya. Wow, Oh, yun yan. ang maganda. Tunay yan. Ayan. Yan. Mga 8 to 10 Yeah. hours. Yan. Mga senior citizen yun, pero tingnan nyo, parang mga 35 lang, 40. Yan. Si Popsi, tinan nyo. Ilang taon na, pero tinan mo. Kaya nga eh. Eh ako magsi-68 na ako. Oo. Pero hindi halata eh, Ma'am si Papsi. Yun ang gusto ko sa iyo. Teka, maglalagay pa tayo ng konting bangs. Nakukuha sa ano yan. Sa, Oo nga. Ayan na si Pastor. Ayun na pala. Hello, Ayan Pastora. Hello. Sabi kasi, sabi ni Rachel 7:45. So ito naman. La la la. Yung? ano nga sabi mo? Sabi ko kay Rachel. Hindi, ano nga ang sabi mo? Ano nga sabi mo? La la. Hindi kasi pinag-uusapan namin yung mga meron tayong isang kapatiran dito ng nanghihingi piso sa puso. Kasi tinutulungan siya na ng government ng India na para yung kanyang anak ay May condition sa puso. pre-surgery ata, pre-operation. Pangalawang beses niya nang pumunta to. So bayad ng government yun. Baby pa. Ang problem lang niya, humingi siya ng tulong kasi Tulong lang. pagpunta niya doon, yung pocket money baga, yung kahit piso lang daw hinihingi niya, pangdagdag lang daw ng pambili ng pangkain nila kasi medyo matatagalan sila doon. Kaya nga sabi ko, ilan yung nanonood dito? Ayan, 19 na tayo, kunting piso. Oo, marami na nagpadala. Merong 19 pesos na tayo. Hindi lang naman piso. Hindi, sabi ko lang gano'n. Yung lang. Alam nga magbigay ka naman ng piso. Si Ate Mel yan, nagpadala yan, mga 5K yan. Si Pastora, mga 10K. Ami Bito. Ayan, Ayun! tinatawagan natin ng pansin. Ami Bito. Yo, Ate Ami. Bikinemen. Ano? Bito sa puso. Yun. Okay ha. Thank you kay Pastor na Hey, Mariviclejano birthday Cruz. pala. Ah, Di ba, birthday nyo? Sino? Last week. Di ba, sino ba may birthday? Akala ko may Tapos birthday. na. April Tapos na po 9. kami. niregaluhan mo pa nga ako pastel. Ang ganda nga. Hindi, oo, alam. Oo. Ako nung 16, Pastora Maridet. Ayun, si Pastor. Ilang taon na po kayo, Pastora Maridet? Baka Ano naman magkasingkot lang po tinatanong tayo. ng ganyan? Ay, hindi ba Ay, sorry po, Ikaw sorry. talaga, pag babae, Sorry. wag mo Hindi, tinatanong. pwede rin yan. Hindi. Bata Baka pa yan. magkasing... bata pa po ba? Bata pa Baka siya. kasi Di, magkasing edad lang kami. batang isip, pero... Yes. Yan ang pastel na na multitasking yan. Huli, nahalata mo ba? Naku, pag, Hindi nasa context eh. pag tinitignan kita, pwede kita ilagay sa Guinness Book of Record. Alam mo yan, kung pwede lang ang kamay niya na Sabay-sabay. 10, sana, pero ang pangit naman tignan, nagpipreach ka, walo. Para Walong kamay. Ano? Parang Ayun. octopus. Pero naghuhugas ng plato, may nagluluto. nag-aalaga ng apo. Nako, dami. Pero enjoy ko naman lahat. Yun nga. Yun lang ang maganda. Yan. Alam mo, ang pahinga niyan lang siguro ay buntong hininga. Butong. Ayun. Pero para sagutin ang tanong ni Pastor sa age, malapit na po akong mag-60. Di ba? Praise God. Ano po ba? Parang hindi. Kala ko 40 plus Alam ka ko lang. birthday mo Alam ko birthday mo Parang 40 plus ka lang daw. Parang 40 plus lang eh. Tingin ko nga, Pastora, kailangan mukha ka lang natin, 42 eh. Ilang piso yon? Ilang piso? Joke lang po, joke O nga, dapat magandang idea yun. No? Kung anong edad mo, Oh. yun ang ipapadala mong tulong doon kay Pero Ano ba? kung ma-generous ka, bigay mo pang 200 o 100, no? Di ba? Bakit hindi? Tama ko, ano yung edad mo? Oo. Pwede rin. Paano tayo kaampo? Saan natin ipapadala? Ano ba Ayun yan? nung binigay May niya yung... Gcash eh. Hindi, ganito na lang pastel. Padala mo. Padala mo na lang sa akin. Ayan. Ayan, oo. Oo. Kung ano yung- Age natin, di ba? Age. Isel Ano mo ba na lang. exchange rate ngayon?
Nako, $1 lang yun. ang exchange rate ngayon, 60. Kasi pag lumampat ang $1, taas na ng exchange rate nun, ah. Kaya, $1.60. 60. Oo nga. Mahal po yung palitan ngayon. Oo. Laki nga, no? Ay. Pero hindi maganda yon. Kasi imbis na gumanda yung sitwasyon, lalo lumalala. Oo Ganun nga po talaga. Yung makipag-ayos ng Iran eh. Kaya, Titigas ng ulo, ang sarap kutusan. ewan, Na? Tapos na ba, pero hindi pa. ewan I don't ko. know. Hindi, wala pa. Walang katapusan. Ewan ko sa kanila. Basta magsha-shopping na lang ako. Iyo. Ayun, yan, sinasabi ko eh. Yung pang-shopping mo, bawasan mo. Huwag ka na magsalita. At mas malawak ang pangunawa ko. Kaya yung paggasolina ko, imbis na ipupultan ko, kalahati na lang. Yun ang kaligayahan ni Ma'am C. Huwag yun ang Oo nga pigilan. Kaya, Maghapon ako nandito sa loob ng bahay eh. therapy niya yun. Masisira ulo ko dito eh. Pagka pumunta nga ng pastel ng ano yan. Ng, Ito, alagaan mo. sabi Ay, ko, nako. ano sabi ni Dr. TJ Maxx? Sabi niya, dagdagan mo. Sabi niya, maganda Maganda. ang condition mo. You need follow-up. Ayan, ibig sabihin, babalik ulit. Babalik ulit. Ay, papatiin natin si Pastora. Oo nga naman, pastel. Yun. Nagtitext yata siya. Oo. Hindi kasi yung aking kaibigan na pastor sa Pilipinas. Okay, ganito kasi, church, ako ay isang treasurer ako ng isang board sa school board. Pinas? Sa Pinas. Nandito ako, so sabi nila, paano ka namin papipirmahin ng mga docs? Sabi ko, yun na nga eh. Sabi ko, hindi ko nga alam kung ba't ako ang treasurer, napakalayo ko. Oo nga naman. Sana kung yung lang, board member, yung ganyan. Pero board treasurer, parang hindi dapat long distance ang Dapat board. meron ka laging SPA. Oo, di ba? Tsaka hindi, mali eh, di ba? Dapat hindi daw. Kasi yan ang maraming pinipirmahan, maraming review, di ba? Parang So, eto na. So, sinasabi ko, ako po ay nagsasabing, matagal ko naman sinabi sa kanila, dapat hindi ako. Pero parang kailangan official ang aking pagsulat na, I would like to take out one arm. Di ba? Oo, Like, bakit ikaw nga malayo ka? Matagal ko na kasing, ginagawa yan. Tapos ngayon parang, hindi yata practical. Nung pandemic, okay lang. Diba? Kasi lahat naman, di ba, online. Pero ngayon parang hindi na online eh. Matagal mo na bang posisyon niyang treasurer? Tagal na. Oo, dapat Sa transfer mo na. Pilipinas pa ako. Ayun. Kaso nga, hindi ko na magampanan kasi di ba, hindi naman tama na Oo. distance. Layo nyo eh. Layo. Parang Oo. biro mo. Hindi, kaya siguro binigay sa'yo, pagdating dito, dollar ang value niya. Yung. Diba, pag pupunuin ko yung kulang, kumbaga. Yun. Ano nga sabi mo? Ano ba yung... ang ganda ng... Yan ang title niya. Alam mo, pag nga gumagawa sabi? si Pastel ng title, talaga parang pampelikula parati ang title. Kaya nga eh, mga titulo ng movies po yan eh. Nakakatawa kasi tinext ko kay Rochelle sa niya, pahingi po ng title nyo at saka verse nyo. Tapos tinype ko to, ano nga sabi mo? Kanya, gusto ko lang po linawin, yan po ang title nyo, no? Ako biktima niyan. Parati ako biktima niyan. Parating ganyan ang title niya. Iba-iba. Para puro mga weird. Ayun. Kaya nga sabi niya, ito po yung title nyo, di ba po? Naguluhan siya. Kasi sinagot ko lang, ano nga sabi mo? Paulit-ulit yan. At bandang huli, yan ang title ko. Oo. Yung topic niya. Kasi nga maganda rin ang topic natin ngayong gabi. Tungkol sa mga sabi-sabi. Sabi-sabi. Yan, totoo yan. Ito, maganda ito topic natin, guys, from Exodus 20 verse 7. 7. Yep. Ayan. At pakinggan natin Tungkol sa third commandment. Yan. Ano ba sa English to? Anong nga sabi mo? What you say? What did you say? Sabi ng mga puti. What you say? What you say? Yung come again, pardon, mga ganon. I beg your pardon? I beg your pardon.
You never promised me a rose garden. Iyo. Nahalata yung age ko doon. Kaambo ano sa Korean tong ano? Yun po. Ano nga sabi mo? Ano nga sa iyo? Ayun, nadali mo. Ay, kamsahamnida. Halata ko saan kayo kumakain ah. Hindi po, pumupunta ako sa therapy, Koreano may-ari. Kaya, ano sa iyo? Ay, ano man sa akin? Ewan ko sa'yo. Sige. Ano na sa'yo? Umpisa na natin to para makauwi na si Pastel ng umaga. Oo nga, layo ng bahay ko. Okay, take it away. Guys, please take note at pakinggan po natin itong magandang message ngayon ni Pastora Maridad Bermeo. Pastora, take it away. Amen. Yes, okay. So, tayo po ay mag-umpisa with the word of prayer bago po natin talakayin ang salita ng Panginoon. So, let's pray. Ama naming Diyos, salamat po once again. Salamat po sa inyong salita, Lord God, na siyang aming hihimay-himayin ngayon, Lord God. At sana po sa aming pag-aaral ay ang prayer po namin lagi, and it's always our prayer that yung salita niyo po, it will be rightly divided, Lord God, na wisdom niyo po ang ibigay niyo sa amin para kami po ay mabago ng inyong salita, para kami po ay maging mas aware sa aming mga actions, sa aming mga thoughts, sa aming mga words, Lord God, lalo na po sa aming aaralin ngayong gabi. Thank you po sa inyong 10 commandments, Lord God, na siyang binigay niyo po sa amin, na hindi lang po ito para sa mga datihan, Lord, sa history, Lord God, but it is something that we must apply today and we must practice. Salamat po once again for your word. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 7, ito po ang pangatlong utos ng ating Panginoon. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Yan po ang from the RSV version. Do not take the name of the Lord your God in vain. So alam po natin lahat na ang pangalan ng isang tao ay napaka-importante. Kumbaga, ang pangalan natin ay yan ang ating pinangangalagaan. Tama ba yan? We take care of our name. Especially natin yung mga family name natin. It carries, meron pong reputation ang ating mga family name. And so, dahil meron niyang standing sa bayan nyo, sa society nyo, or sa community nyo, lahat ng mga miyembro ng pamilya nyo, ay ang expectation is kailangan nating i-uphold, okay, or itaas ang pangalan ng ating pamilya. Kumbaga kailangan may integrity. Kaya nga yung pangalan natin, ang ating family name, tinatrato natin yan with respect. Marami po tayo napapanood na sine, di ba? Yung kunwari pag may isang anak na ano yun, tumiwalag, no, nasuwail, di ba? Parang, di ba, meron pa mga minsan, sinasampal yung mga anak na, bakit ka ganyan? Sinisira mo ang pangalan natin or pinapahiya mo ko sa mga kaibigan ko dahil sinisira mo ang ating apelyido, ganyan. So, kasi nga, there's something about the name. Dahil, and the positive side, sinasabi nga natin, ay, pag binigay mo yung family name mo, tas merong standing yan sa community niyo, sasabihin niya, ay, kaano-ano mo si ganyan, di ba? Kilala mo ba si ganyan? Kasi nga, pag yung apelyido mo ay meron ng reputation at may standing, minsan nga it opens doors, di ba? Minsan mas madali ka makakuha ng trabaho or mas madali ka matanggap ng ibang tao kasi sabi nila, ay, yung apelyido niyan, may ibig sabihin. O, example natin ha. For example, kung ang apelyido mo ay Zobel. Yan. Di ba sa Pilipinas? Pag sinabi mong Zobel, ay, mayaman yan. Di ba? Ano pa mga apelyido na alam nyo na pag sinabi mo, mayaman yun? Ayala. Ayala. O kaya si Marcos. Arroyo. Yan. Oo. Zobel. Pasqua. Hindi yun. Mahirap yun. Yung sino ba yung yung may maraming kotse?
Diskaya. Ah, Yan. yan, mga Yun nga, sa totoo lang, di ba? Dati hindi natin alam yung apelidong Vizcaya, di ba? Pero ngayon, pag sinabi mo yung pangalan na yan, may ano na siya, may dating na, in a sense nga, hindi nga maganda, di ba? Pag sinabi Vizcaya, ang iniisip mo agad, flood control, or corruption, di ba? ayun. Mga ganyan. Oo. Diba? Kasi nga, yan yung mga naiisip mo dahil nga may nagkakaroon ng reputation ang pangalan. Okay? Dahil yun sa behavior or mga actions ng mga taong nagdadala ng pangalan na yon, 'di ba? So, pagdating naman sa Israel bilang isang nation na tinawag na anak ng Diyos, sila po dahil anak nga sila ng Diyos, no? Tinitreat nila yung pangalan ng Panginoon with respect. Even to the point, nung time na yon na hindi nila sinasabi ang pangalan ng Diyos aloud. Diba? So, hindi nga, meron akong fans club dito. Sandali. Mama? Mama? Help? Meron akong background music. Ano ba yan? So, so nga ang Israel na nangyayari, di ba? Hindi nila sinasabi aloud yung pangalan ng Diyos. Kasi nga, out of, ano bang reason? Ba't hindi nila sinasabi? Okay, isang reason, di ba? Is because of the sanctity of the name of God. Na iniisip ng mga tao ng Israelites, the name of God is too sacred na hindi siya pwedeng sabihin casually. Kaya gumawa nga sila ng pamparaan para hindi nila sinasabi ang pangalan ng Diyos as it is. Okay? Ayaw nila sabihin yung pangalan ng Diyos dahil ayaw nila ito magamit sa mali. They wanted to avoid misuse. So, para hindi nila ma-violate yung commandment na you shall not take the name of the Lord in vain, hindi na lang nila sasabihin, di ba? Hindi na lang nila bibigkasin. So instead of saying the name of God, nagkaroon sila ng substitution. Kaya yung pangalan na Yahweh, okay? That is a substitution. Kinukuha lang nila yung consonants, walang vowels. Hindi nila linalagay yung vowels para hindi mabigkas ang tunay na pangalan ng Panginoon. It is so secretive, kumbaga sabi nila na hindi talaga binibigkas. Actually today, hindi nila alam talaga ang tamang pagbigkas ng pangalan ng Panginoon. Kasi nga hindi nga sinasabi out loud. Once a year lang sinasabi ang pangalan ng Diyos and it's only spoken by the high priest dun sa Holy of Holies, dun sa loob. So wala rin nakakarinig. So instead of saying the name of God in full, they use substitutes like Yahweh or Adonai, okay? Or Hashem, yan ang mga substitutes nila. So not to state the obvious, when we look at the third commandment, it tells us na we should not take the name of the Lord in vain. Ano ba ibig sabihin nun? Tatlo ang ibig sabihin nun when we say you shall not take the name of the Lord in vain. Pinakauna doon ay pagdating sa profanity, okay? Pagdating sa cursing, okay? So the third commandment, you shall not take the name of the Lord in vain, speaks to more than just yung sinasabi natin, yung parang obvious na lalapastangan sa pangalan ng Panginoon or sinasabi natin profanity. These days nga, sa totoo lang, okay, agree lang kayo kung alam nyo, di ba? Parang napakahirap, lalo na sa mga English movies. Napakahirap ngayon manood ng isang sine na hindi ka nakakarinig ng curse word, di ba? Laging merong something. Okay, ang pinaka-popular dyan, yung sinasabi natin yung F word, di ba? Parang talagang wala ka ng sining mapapanood na walang ganun. Diba? At mas malala dun kung idadagdag nila yung curse word na yon sa pangalan ng Panginoon. Okay? So, hindi na rare yon. Parang lahat ng sine pinapanood mo, parang kahit, kunwari, pag nasaktan sila, pangalan ng Panginoon ang sinasabi nila na may kasama pang
curse word. So pag narinig natin yon, pag tayo'y nanonood ng sine, kasi lahat naman tayo nanonood ng sine, ano po ang nararamdaman nyo? Okay? Kayo ba ay kumbaga sabi nga nila, napapailing o napapa-wins kayo pag nakarinig kayo ng gano'n na ginagamit yung pangalan ng Panginoon na parang pagalit o kaya pag nasaktan sila? Hinahayaan lang ba natin yon? Do we just let it slide? Or parang nagbibingi-bingihan na lang ba tayo? Dahil ito po ay sinasabi natin, wala tayong magagawa. Parang kasama yan sa kultura eh. O kaya, pag nanonood tayo ng mga comedy, lalo yung mga comedian, di ba? Nako, napaka-rare ngayon makahanap talaga ng comedian, unless Christian comedian, na hindi may kasamang masasamang salita sa kanilang mga jokes, sa kanilang mga punchline, di ba? Pero sa totoo lang, itong irreverent attitude na nakikita natin sa mundo, hindi na po tayo dapat magtaka. Kasi kung wala naman po ang isang taong relationship sa Panginoon, talagang wala silang pakialam kung sasagasaan nila ang pangalan ng Panginoon. Pero, eto na yan. Siyempre, tayo sabihin natin right away, ay hindi, mali yun. Mali yan pag naririnig natin na nagmumura sila, na ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. Pero itong irreverent attitude, itong pagiging casual natin sa pangalan ng Panginoon, hindi lamang po ito nangyayari dun sa mga sinasabi natin, mga cursing or mga talagang outright disrespect sa pangalan ng Panginoon. Ito po ay nangyayari din sa mga common at mga culturally acceptable phrases na ginagamit natin. Ano po ba yung yan? And ako sa totoo lang, baka tamaan ako ng kidlat kasi guilty ako dito. Kasi kailangan ko ito maayos, Lord, tulungan niyo ako. Pero minsan, di ba, lagi natin sinasabi, minsan napapasabi tayo ng, oh, God. Ganyan, di ba? Oh, yung pag nadapa ka, OMG! Oh, ano pa nga iba sabi? Or ganyan, di ba? Pag nagulat ka, OMG! Or, ako lagi ko, oh my gulay. Pero, di ba? So, itong mga phrases na to, our world is actually saturated with these phrases and it shapes us. Pag tayo ay, pag nagulat tayo, yun ang kaagad sinasabi natin. So, ang mundo natin, marami itong mga thoughtless expressions, okay? That are somehow related to God's name. O yun, example natin, OMG, di ba? Halos lahat sa social media, nakikita mo yung 3 letters na yun eh. O kaya, we say, oh gosh, di ba? Nag-gosh ka pa, yun rin naman yung gusto mong sabihin. O kaya, oh geez, ganyan, sinasabi natin yan. O kaya, sos Mariosep. Yun. Sa Pilipino, sos Mariosep, pag inaanalis mo, ano ba yan? Ano si Jesus. Si Jesus, si Maria. Si Maria at saka si Joseph. Sinama mo pa silang tatlo, di ba? Yun naman. Or, sos Mariosep. Sus mio, di ba? Sus mio. Di ba? So, yung mga yun, at sasabihin ng ibang tao, hindi kasi ano naman ano ko lang yun, expression ko lang yun, isang word lang yun, wala namang ibig sabihin. But you know, when I was growing up, I cannot forget kasi yung pastor ko, nag-preach siya sa topic na to. And actually, hindi ko makalimutan yung preaching na yun. Pero yun nga lang, I have to tell myself very many times na ginagawa ko pa rin. Okay? Siguro nga, kasi nga, yun na nakikita natin, yun na naririnig natin. But when we use these common phrases, ginagamit pa rin natin ang pangalan ng Panginoon. Diba? At ginagamit natin siya emptily. Wala namang ibig sabihin. Sinasabi lang, OMG! Kaya pero wala namang ibig sabihin. O kaya frivolously. Ibig sabihin parang wala lang. Baliwala lang. Or hindi tayo sincere. Okay? When we use God's name in those ways, are we violating the third commandment? Kayo mag-comment, yes or no. Kasi if the world does this, hindi tayo dapat magulat. Mundo yan Wala naman silang pakialam sa Panginoon Or hindi sila ganun ka seryoso pagdating sa relationship nila sa Lord.
Pero kung tayo ang gumagawa nito, we have to ask. Kailangan natin tanungin ang ating mga sarili. Tayo ba? Ninanakaw ba natin ang honor ng Panginoon? Are we desecrating His name? Kasi, kunwari, di ba, sabihin na natin, ang pangalan ng tatay mo ay Francisco. Kunwari, nadapa ka, oh, my Francisco. Diba, mainis. Or, ikaw talagang Francisco ka, di ba? Parang gan. Di ba siguro mababatukan ka ng tatay mo. Sabihin, ano ba? Pag ginagamit yung pangalan ko na pag nadadapa ka, kapag na martilyo mo yung kamay mo, pangalan ko yung di ba? Kasi parang, ako ba linoloko mo? Ako ba minamak mo, di ba? So, isipin din natin na maybe God looks down at us and says, bakit nga ba lahat na lang na nangyayari sa'yo na masakit, pangalan ko yung binabanggit mo. Okay? Iba yung mga kapatid, iba yung pag nagpa-pray ka or talagang time team na kunwari may nangyari sa'yo masakit, at sasabihin, oh Lord, ouch! Iba yon. Pero yung pag lahat na lang, oh Lord ganito, oh Lord ganyan, or OMG ganito, isipin natin, are we being casual when it comes to the name of the Lord? Hindi natin pwedeng i-rationalize and say, hindi, isang salita lang naman yan eh. Na alam naman ni Lord ang puso ko eh. Yan ang usual excuse natin. Hindi, alam naman ni Lord eh, na hindi yun ang intention ko eh. He knows hindi naman blasphemous yung iniisip ko, kaya pwede kong gawin yun. Pero talaga bang pwede mong gawin yun? Talaga bang maganda? Kunwari, kung may nakakita sa yung hindi Kristiyano, tapos narinig ka niya na sinasabi mo yun, maganda ba pakinggan na yun ang sinasabi mo tungkol sa pangalan ng iyong Panginoon? Okay? So, yun lang po, isipin po natin yun. Yun yung first application ng do not take the name of the Lord in vain. But the third commandment is really, in fact, sabi nga, do not take the name of the Lord in vain. So, tungkol talaga yun sa kanyang pangalan. More than that, it is about the honor of the Lord. So, ang pangalan ng Panginoon, hindi po yan empty, hindi po yan basta-basta, hindi po yan insincere. So, we must not treat Him or His name like that. Okay? Whether it is in our hearts or in our speech. Okay, so, ayan na. Ma'am Shi, Pop Shi, pag narinig nyo ako, karari sa church, batukan nyo na lang ako Ganon din naman kami. Lahat po yata tayo guilty sa ganito eh. Kasi nga naging parang expression. Pero sa totoo lang, pwede naman kasing magsalita ng walang ganyang expression. Oo nga eh. Bakit kailangan may expression pa? Dahil ba gusto natin may emphasis, may dating yung sinasabi natin, or dahil talagang gusto lang natin i-emote. Pero isipin natin, isip-isip muna. Kasi maybe we are guilty of what we are saying, number one, profanity. We are being profane when it comes to the name of the Lord. Pangalawa naman, punta tayo sa positive. When we say, do not take the name of the Lord in vain, the opposite of that is to praise Him. So, applied positively, the third commandment tells us to speak and sing the name of the Lord accurately, thoughtfully, descriptively, reverently, worshipfully. Yan pong positive application nan. So, pag sinabi po ng commandment, do not take the name of the Lord in vain, bigyan natin ng meaning ang pangalan ng Panginoon. In Psalms 8:1, it says, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Talaga naman po talagang napakaganda at napaka-powerful ng pangalan ng Panginoon. Kaya dapat po, positive ang application natin when it comes to His name. Let's praise Him. Let's give Him glory. Ang mga key phrases po pagdating sa pag-praise ng pangalan ng Panginoon, sabi po sa Psalm 148 verse 13, let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. Sabi po sa Psalm 105 verse 1 to 3, give praise to the Lord,
proclaim His name, glory in His holy name. Psalm 113 verse 3, from the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Marami pa. Psalm 69:30, I will praise the name of God with a song. 1 Chronicles 16, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering, come before Him, worship the Lord in the splendor of His holiness. Psalm 149 verse 3, let them praise His name with a dance. Oh, pwedeng sumayaw. Okay? Let them sing praises to Him with the timbrel and the harp. So, ang tanong ngayon na dapat sagutin natin, paano ba natin pupuriin ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay? Well, first of all, you can praise His name by being intentional sa iyong prayer. Pag kayo nag-pray, okay, ito minsan, di ba, pray tayo kay Lord. Alam mo, sa totoo lang, and naging series ko na rin po to sa church dati. Marami pong pangalan ng Panginoon. Marami po siyang pangalan. At dapat gamitin natin ang lahat ng kanyang mga pangalan pag tayo po ay nagpa-pray. Pag kailangan mo ng provision, call Him your Jehovah Jireh. Pag kailangan mo ng healing, call Him your Jehovah Rapha. Diba? Yun ang mga pangalan nila. Yung mga pangalan ng Panginoon. Oo, gamitin mo ang pangalan niya, di ba? Lahat naman po tayo may mga nickname. Kaya nga, minsan ang nickname, yan po ang nakakapagsabi kung talagang malapit ka sa isang tao dahil kilala mo siya at alam mo ang kanyang nickname. Di ba? So, for example, alam ko po, pag may tumatawag sa akin sa telepono at pag sinahanap lang, may I please speak to Carmelita, alam ko hindi ako kilala ng taong. Kasi, sino si Carmelita? Yun yung nandun sa aking yun ang pangalan ko legally. Pero, hindi po yun ang tinatawag sa akin ng mga kakilala ko po. Tawag po ng mga may kilala sa akin, Pastora Det, yan. Alam ko po, nakilala nila ako. Kaya pag may tumawag at sinabi niyang, may I please speak to Det, kilala ko to. Kilala niya ako. Pero yun nga, pag sinabi may I please speak to Carmelita, lalo na Mrs. Bermeo, gaya, ay, hindi, pinebentahan ako niya ng ng timeshare. Yun, di ba? Ganon din po, pagdating sa Panginoon. If we are going to praise His name, let us call Him according to His name, according to how we need Him. Kumbaga, minsan nga, some people say it's disrespectful, but I don't think so. Pag tinawag natin ang Panginoon na Papa God, well, He's really your Father God. Diba? Papa mo siya. Okay, sabi na, hindi. Yun yung term of endearment mo. Ibig sabihin, pinapraise mo siya, ginagamit mo ang pangalan niya, tinatawag mo siya according to how you know Him, how you have experienced Him. Kaya ganun po ang positive na pag-praise sa kanyang pangalan. Pangalawa, tayo po ay araw-araw pasalamatan natin siya. Let us be grateful. Thank you, Lord, gumising po ako. Thank you, Lord, sa napakasarap ko pong breakfast. Thank you, Lord, kahit mahal ang gasolina, may gasolina pa rin ang aking motorsiklo. Thank you, Lord, ako po ay may paa. Pwede po akong maglakad. Thank you, Lord, at may boses pa ako. Pwede akong kumanta. Things like that, when we thank God, then we are not taking His name in vain. Because you're thanking Him. You're praising Him by thanking Him. Tapos, kumanta po tayo. Use praise music. Oops. Naubusan siya ng battery. Na-offline siya. Music sa tenga ng Panginoon. Okay, when we praise Him, when we sing His name, whether tayo po ay naguhugas ng plato, or tayo po ay gumagawa sa garden, o tayo po ay nagda-drive ng malayo, o kaya tayo ay wala lang, gumagawa ng kung ano man, pag-aalaga ng mga bata, or whatever it is that you do on a daily basis. When you sing His praise, you are not taking His name in vain. Okay? Kaya let us sing to Him. Let us sing to His name. Pag tayo po ay nagsha-sharing, when we do acts of service, when we tell people stories about what God has done, yan po ay hindi paggamit ng pangalan ng Panginoon in vain. Kasi when we give a testimony about what God has done in our day, that is praising His name in our life.
palitan po natin yung mga chismis, yung pagrereklamo, instead ay puriin po natin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay mag-share kung ano yung mga blessings na binigay niya sa atin. And most importantly, pagdating po sa commandment about not taking the name of the Lord in vain, hindi lang po ito about profanity, which is the negative side, or praising Him, which is the positive side. Pag tinignan po natin yung word na thou shall not take the name of the Lord in vain, yung word po na take na yon, ang Hebrew word po nun is hasad, which means to carry. So, ang ibig po sabihin ng verse na yon, do not carry the name of the Lord in vain. So, ang word picture po dito is the picture of the high priest. Yung high priest po sa Israel dati, sinusuot niya, hinahasad niya yung pangalan ng Panginoon. So, pag siya po ay nagbihis ng priestly garment, nakasulat po dyan yung pangalan ng tribes at sa kanyang headpiece ang pangalan ng Panginoon. So, pag sinabi pong do not take, ibig sabihin, huwag niyo pong isusuot yung pangalan ng Panginoon in vain. Okay, what does vain mean? It means yung parang insincerely or yung parang frivolously or emptily. So, ibig po sabihin ng ating verse ay hindi lamang po ito sa ating pananalita, kundi sa ating buhay. Huwag po nating dalhin ang pangalan ng Panginoon na irreverently. So, ibig sabihin, sa ating pamumuhay, dapat po makita ng mga tao na line-represent natin ang Panginoon in the right way. Okay? Bakit po natin sinabi yon? Kasi hindi naman po sa pananalita nakikita ang pagiging Kristiyano kung hindi sa inyong pamumuhay, sa ating pamumuhay. So, pag sinabing do not take the name of the Lord in vain, dapat po sa ating pagdala ng pangalan ng Panginoon, nakikita po siya, nag-glorify siya sa ating mga buhay. So, we cannot desecrate or be irreverent to the Lord by living lives that do not reflect His glory. So, yun yung pangatlo. So, i-practice po natin yung sinasabi nating talagang Christianity. Let us practice carrying the name of the Lord properly. Okay? Sabi nga nila, 'di ba, pag yung sa pamilya mo, 'di ba, pagdala mo ng apelyido o kaya ng pangalan ng pamilya mo, 'di ba, pag tayo po ay maganda po ang ating ginagawa sa buhay natin, tayo po ay may magandang trabaho, tumutulong tayo sa mga tao, yan po ay nakakadagdag sa reputation ng ating family name, 'di ba? Sabi niya, yan yung pamilyang Pasko, mababait yung mga taong yan. Kasi, alam mo, yung anak ni, ganyan, matulungin yun. Yan, nagsashare sila, ganyan. So, nakakadagdag. Pati po tayo, sa ating pagiging Kristiyano, wag po tayong pabigat. Tayo po ay dapat nakakadagdag. Okay? Nakakatulong pagdating sa reputation ng ating Panginoon. Kasi marami pong mga tao today, hindi naman talaga sila naniniwala na sa Panginoon. Kaya kailangan po i-represent natin siya ng mabuti. Okay? So, yun po ang summary. Yun lang po ang ating short na devotion pagdating sa ating third commandment. Okay? Sabi po, very important sa ating verse na binasa today. Okay? Si Hagan po yon yung maingay. Okay? Sabi po, 'di ba? Okay. Babasahin ko ulit. Ako ay nagre-rewind ng aking outline. Okay. Sabi sa part 2, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Okay. So, ibig sabihin, accountable po tayo. We are accountable when we take the name of the Lord in vain. We are guilty. We are guilty when we desecrate His name, when we disrespect His name, and the Lord will hold us accountable to those actions. Although we serve a forgiving God, basically it's saying, pananagutan natin yan.
every decision, every word we say, if it's especially disrespectful towards the Lord, we are, may sagot tayo dyan. Okay? So tayo po ay mag-ingat. Isipin po natin ang mga sinasabi natin bago natin sabihin. Pero sabi nga, 'di ba sa Bible, out of the abundance of your heart, your mouth will speak. So ibig sabihin siguro, as we take care of our heart more, as we purify our heart more, and we become closer to the Lord, susunod na rin po yung ating mga bibig. Magiging maayos na rin ang ating pananalita. Pero yun po, kasi reflection naman talaga po yun ng state ng ating puso, yung mga ating mga sinasabi. So, ingatan natin ang ating mga puso para po ang ating pagdala ng pangalan ng Panginoon ay maging kalugod-lugod sa ating Lord, 'di ba? Kumbaga siya po ay matutuwa sa ating pagdala, 'di ba? Ng kanyang pangalan. Amen. Hanggang doon lang po tayo. Amen. Yan. Ganda itong topic na ito. Alam mo, nakipagdebate na ako sa mga Jehovah regarding with this Exodus 27, ano. Sabi dito, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse His name. Yung kasama ko sa trabaho na Jehovah, anong tawag mo sa Panginoon? Sabi ko, Jesus or Yahweh, Messiah, or Emmanuel, Adonai. Maraming pangalan eh. Mali, sabi niya, ang pangalan ng Panginoon Jehovah. Oh, Jehovah din ang tawag namin. Oh, you see, sabi niya, dapat pag nagpe-pray ka, Jehovah ang itatawag mo sa kanya, sabi niya. Pero itong sinasabi ng Exodus 20 verse 7, na wag natin gagamitin yung pangalan niya sa maling paraan o sa mga biro-biro. God has so many names. Meron siyang El Shaddai, Adonai, Yahweh, Jehovah Nisi, Jehovah Ra'a, marami. No matter what, sabi ko sa kanya, anumang pangalan na itawag mo sa kanya, you are pertaining to the Godfather. Kasi yun din naman yan eh. Halimbawa, sabi niya sa akin, nakipag-debate siya sa akin. O ikaw pangalan mo Ramon, yung tatay mo ay palagay mo Juan. O pag sinabi kong Ramon, ikaw yung tinutukoy, ako daw. Pag sinabing Juan, yung tatay mo tinutukoy ko. O sabi ko sa Panginoon, hindi naman siya ganun ang isip, maiksi ang kanyang pag-iisip. Pag tinawag mo ang Panginoon, Lord, Father, Abba, or El Shaddai, or Yahweh, or Jehovah, gaya ng sinabi mo, sabi ko sa kanya, you are pertaining to one God. It doesn't matter kung anong tawag mo sa kanya, basta tawagin mo Ama, or Abba. Isa lang naman ang pinutukoy mo. Sabi niya, no, dapat tatawagin mo siyang Jehovah lang ang tawag niya sa kanya. Sabi ko, ang tinutukoy natin dito is yung heart mo, yung mind mo, yung faith mo, you are pertaining to one God. You're aiming to one person or one God. It doesn't matter kung anong itatawag mo sa kanya. Basta you call His name with the respect, and it's Almighty God. Yun ang pinaka-point nun. But yung kanyang punto no, still you have to call Him Jehovah pa rin, sabi niya. Yeah. Hindi na ako nakipagdebate sa kanya. Well, I call him also Jehovah. Maraming klaseng Jehovah. We have Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, Jehovah Elohim. Marami. Sabi ko, yun naman pala eh. Bakit hindi yun ang gamitin mo? Yun naman ang ginagamit ko eh. Pwede ko naman gamitin Jesus. Pwede ko naman pangalanan na Emmanuel. Di ba? So, the thing, ang point ko, Pastora, is, ano ba ang talagang sinasabi sa Biblia na tunay ng pangalan ng Panginoon? Ayun nga. Kasi nga, according to history, dahil nga hindi nila binabanggit ang pronunciation ng pangalan ng Panginoon because they were holding it so
kumbaga sabi na holy, parang nawala sa record kung paano talaga sinasabi. But the Lord Himself has introduced Himself to us in so many ways, with so many names. Diba? We call Him our shepherd. He is the Prince of Peace. He is Emmanuel. Lahat po yun dahil gusto niyang makilala natin siya in all His goodness, in all His fullness. Okay? So, for every need that we have, there is a different name of the Lord. But it doesn't mean it refers to a different person. Para lang siyang meron mga specific, para kunwari, kung may kailangan ka sa Kanya specifically, then yun ang name na gagamitin mo sa Kanya. So, yun ang nangyari doon. O ikaw, Kaambo, what is your take on this? Yun Ano? po, alam naman ng Diyos pagka tinatawag natin siya kahit anong pangalan, basta ang puso natin nakikita ng Panginoon. Kung tinatawag kong Jehovah, Yahweh, alam niya po yun Isa lang siya, di ba? Isa lang siya Pwede naman siyempre, direkta ako, Lord Jesus. Di ba? Alam na Lord yung puso natin kung talagang kinikilala natin siya bilang isang Diyos. Yeah. Tama. Pero yun ang importante na tinatawag natin siya with the right attitude in our heart. Yes. Oo. Amen. Kasi yun, doon naman it all boils down to that na dapat tinatawag natin siya na tama ang ating heart. And hindi lang sa pagtawag sa kanya, it's not just in the name. It's kung paano mo dinadala yung pangalan. Yes. Pangalan niya. Amen. Kasi sa mga Jehovah Witness, sa kanila importante daw yung pangalan. Oh yeah, kasi yun ang kanilang pananaw. Yun ang yung kanilang belief nila, yung kanilang paniniwala, yung pangalan. Yun ang pinaka-importante sa kanila. Sabi ko, it doesn't matter basta yung your pertain, kasi sa Biblia ang daming binanggit na pangalan so hindi mo alam doon. Sabi nila, ingatan mo yung JWH ganun something. Kasi tetragrammaton daw na hindi mo daw mapopronounce yung wala pang walang vowel sound, di ba? So that's why yung pronunciation ng JWHS SH ba yun? Yahweh, yan ang pronunciation or Jehovah. Jehovah. Sabi ko, it doesn't matter. Yun din yun. You are pertaining to one God. Nag-away kami nun. Hindi niyo ako pinansin. Bakit ba? Sabi ko, ito yung actually po. Actually, Kuya Ramon, Ma'am si Pastora Marit, di ba sa INC, di ba? Ano ba ang tawag nila? Panginoong Diyos Ama nga lang Ama. Hindi naman sila naniwala kay Lord, kay Jesus. Ama lang sila, di ba? Pero bakit ang pangalan nila, Pastora? Iglesia ni Cristo. Di ba? Magtataka ka din doon Tama, no? O nga, no? Yeah. Ang pangalan nila, Iglesia ni Cristo. Pero hindi sila naniwala kay Iglesia Jesus. Iglesia means church. In Spanish. Church of Christ. Di ba? Opo, yun nga. Parang yung din, di ba, ang Mormons, Church of Latter-day Saints of Jesus, di ba? Ano nga yung pangalan nila? Church of Latter-day. Basta ganun. Pero hindi rin sila naniniwala kay Kristo. Jesus. Pangalan nila parang shepherd lang si Sino Jesus. mga Mormons? Ibang pangalan ng church nila. Pero sa Bible din ang ginagamit nila. Of Jesus Christ yata ang full name nila. Pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Hindi. Correct me if I'm wrong po, kasi yung INC po, mas angat si Manalo kaysa kay Jesus nga Mas kinikilala nila siya. Ang sugo. Siya ang sugo. Yung founder, ano? Yes po, kasi nakalagay daw sa Bible yon, Manalo tsaka Felix. May nakalagay naman talaga doon si Felix. Sino yung nakakulong? Sino yung nakakulong ngayon na? Kibuloy. Kibuloy yun. Kibuloy. Ayun. Oo. Siya naman ang nagpapakilalang siya daw yung appointed son of this generation. Kaya kailangan magpalista na raw tayo sa kanya. Kasi hindi daw siya papapasukin sa langit pag hindi daw tayo nagpalista sa kanya.
Kukuha sana ako ng dyaryo kukutungan ko Wag. Ang pira ka. Kaya Blasphemy nga yun na Ito may tanong dito, Pastora. Okay lang po ba na pangalanan sa anak in names of the Lord? Di po ba may mga iba po na pinangalanan po sa Jesus. Lord or kay Jesus? Wala naman, Oo wala nga. pa ako narinig na Lord, pero Jesus meron. Pero meron ka ba narinig ng Meron pangalan? na po, may Lord. Meron ka bang Meron narinig po. ng pangalan ng anak Adonai, Yahweh, o Wala nga. Jehovah? Pero Wala. kadalasan meron Jesus. Jesus tsaka Lord, meron na po. May Lord. Oh, Hindi may ko Lord. pa alam Opo, yun. nakainuman ko po ng araw ang pangalan Lord. Siya po yung taga-tagay. Sasabihin sa akin, pare, tagay ka na. Umiinom Oh Lord, pa. ikaw naman. Lord, Lord, ikaw ikaw- naman tagay. Ang hirap Ikaw naman. nun. Ang Ang hirap. hirap po. Parang iba Meron yun ako. Hindi kasi pangalan sa UK yan mga Lord, mga ganun Lord yan, di ba? Oo. Baka L-O-U-R-D. Lord. So, ang talaga. tanong is, okay lang ba? Well, naging practice naman talaga na ipangalan ang mga bata kasi yan ang gusto mo maging character nila di ba? Pinangalan natin iba. Di ba sa atin uso, pag babae, Maria. Kahit ano may Maria. Maria. Lahat ng mga tita ko may Maria. Pati Gusto ko nga kami, may Maria ang pangalan ko eh. Maria din eh. Kasi nga gusto natin ng mga babae na anak natin, maging parang si Mary, di ba? So yung pag pinangalan mo rin ang mga anak mo na, yun nga, Jesus, Jesus, yun din ang thinking doon. Pero, ang inaano dito kasi is yung irreverence ba? Yung state ng puso. So, wala kang magagawa kung ang pangalan ng tao ay Jesus. Paano kung ang pangalan niya nga Jesus Pagin mo bata? na lang siyang Jess. O kaya, Makulit. Minumura pa ng nanay. ang hirap nun, di ba? Yun nga. I think sa totoo lang, correct me if I'm wrong pero parang nagkaroon ng movement sa Pilipinas at least, sa Catholic Church sa Philippines, na bawal na ipangalan ang Jesus. mga batang Jesus. Oo. Ewan ko. I Ayun. think it's recent. Kasi Recent pag makulit yun eh. Tapos Kasi mamura. parang ang nagiging I know. Oo. common. Pero, Parang, correct me if I'm wrong, pero parang nagkaroon ng ganong movement na bawal na. I think But so. ni-discourage at least. Kasi nga, dahil nga pangalan nga yun ng ating Panginoon. So, huwag na lang yun. Marami namang iba. Di ba? Yung pangalan mo sa lahat ng mga apostol na gusto mo. Si Pwede. Paul, Yan. Peter, si Pero Timothy. bakit, Gamitin mo na. bakit Pastora, bakit pagpangalan ni Judas ayaw ipangalan? Oo nga, no? Bakit? Wala ka pang Jezebel ang pangalan. Ewan ko. Kapag pinangalan mo yung anak mong Jezebel, parang Oo nga, ang daming gumamit ng pangalang Jesus, pero yung Judas o kaya na may Lucifer. reputation ang isang pangalan, di ba? Oh, Lucifer, gamitin mo sa Naaalala mo, di ba? Yun ang, ganun yun. Kasi nga ang pangalan, may character yan. May Judas, Barabas. May karakter din naman yung Judas. Judas Barabas pa. Gawin mo yun ang middle name, di ba? Justas. JB. Sa batang kaya po, Pastora, ginamit ni Coco Martin, pangalan niya, Jesus Ganun. Jesus. Tapos binabaril si Jesus. Tapos binabaril. Tapos siya, drug lord. Yeah. Yeah. Dapat talaga wag Wag gamitin yung pangalan. Yeah. Ni Yes, Jesus. as much as possible, di ba? As Opo, much as as possible. Kasi nga, gusto man natin ang anak natin ay magkaroon ka ng ganong character is parang nakakaano rin na every time mo sabihin, di ba? Mahirap. Yan. Pero yan ang point natin ngayon. Ano nga sabi mo? Ang paggamit ng pangalan ng Panginoon ay gamitin natin sa tamang paraan. Tamang paraan. Yun. Amen. So, I hope nasagot yung tanong. Yeah. Pwede, hindi bawal, pero, kumbaga sabi nga di ba sa Bible, some things are permissible but not beneficial. Di ba? Kumbaga, okay, pero makakabuti ba or makakatisod ka lang sa sarili mo? Kasi nga, din ang sasabihin mo, every time magalit ka sa bata, yung pangalan na yun na sasabihin mo, di ba? So, nakakailang din. Pero ang Exodus 20 verse 7 sinasabing misuse
Misuse. or intentionally siguro, no? Pag intentionally, pero All yung about the heart then. Yeah. Okay. Oo. Do not misuse. Pero yung misuse na yon is not only spoken, pero in our lives, how you carry His name. oo. Represent, kumbaga, 'di ba? Pag ikaw ay agent ng isang kumpanya, 'di ba? Katakot-takot na training muna bago ka nila i-deploy. Kasi nga dadalhin mo yung pangalan ng kumpanya, 'di ba? Correct. Kahit kunwari repairman ka, okay? So, pagpunta mo sa isang bahay, syempre ikaw ang representative ng kumpanya. Kung palpak ka, di parang palpak din yung buong kumpanya. It's the same when it comes to our being children of God and how we carry the name of the Lord. Kasi kung makikita nila sa buhay mo, parang wala naman. Sabi nga, ay, doon sa pinakikinggan isang preaching tungkol sa ganito, sabi no, pag ikaw daw ay, kunwari sa court case, di ba? Kung ikaw ay inakusahan na ikaw ay Kristiyano, may mahanap ba silang ebidensya na Kristiyano ka nga? Diba? Yon, diba? Ganun din yun. That's how you carry the name of Christ. Kasi kung walang evidence, then mali ang pagdala mo. Yeah. What about yung sa reality, yung mga pangalan ng tao? Minsan binibigyan natin ng alias. Sa Panginoon, talagang it's a must na hindi natin pwedeng misuse. Sa tao, okay lang ba yun? Na ganun, na halimbawa, si Pastor Sam, Kaambo, ang AKA niya. Not bad naman, hindi naman masama yung pangalan. Wala naman kasi hindi naman, tao lang naman tayo. Person to person, okay lang. Oo, Papsi, Mamsi, that's all fake names. That's all, kumbaga sabi natin, parang mga pet name mo yan, nickname mo yan. Screen name, gano'n. Screen name talaga. Again, it's si Lord din naman marami rin siyang names, 'di ba? Nicknames or whatever, yun ang kanyang character names. Pero yung how we treat or how we carry that name or how we opo. Yan. Parang ganito yun, Pastora. Yung tatay ko, dala-dala ko yung pangalan niya kasi junior ako Senior siya. Kaya nung lumaki ako, matigas ang ulo ko, nagalit sa akin ng nanay at tatay ko. Dala-dala mo pa naman ang pangalan ng ama mo, pero sinira mo. Ganon din sa Panginoon yan Diba? Diba kasi minsan pinapangalan natin mga anak natin junior, diba? Yes. Gusto mong lumaki siya na parang ikaw, diba? Yan ang junior mo, diba? Kung ang junior mo ay matigas ang ulo, pasaway, ay parang bawiin mo na lang. Ayaw mo na lang niya. Sana hindi na pinangalan. Kaya maganda daw po mga pangalan yung simple lang po ba? Katulad ng baby. Ayan. Pero nyo, tumanda na siya, pangalan niya pa rin baby. Diba? Or sweet. Si Sweet. Ayan. Sweet. Ito, Sweetie. Sweetie, yes, Ma'am C. Pag binigyan mo ng pera, Sweetie. Pagka naubos na, Sweetik na. May pangalang number Number. 7. Yung inaanak ko kasi pinanganak siya 7 months. Kaya 7. Meron din, Uno. Yung anak ng best friend ko, Una. Kasi may pamangkin na. May apo ba yun? Apo na siguro. Meron X si X. X. Unique. X na lang. Hindi mahirapan yung bata magsulat. Sa probinsya, Pastora, Mamsi, nung mga panahon ng mga lola natin, di ba laging may ing, uding, puring, turing, di ba mga ganun? Palayaw yun Kakarding. Purifikasyon, adorasyon. Bakit nawala na yun, Diba? Mas maganda pa nga yun Oo. Marami talagang mga pangalan, lalo na mga Pilipino, mahilig gumawa ng pangalan. Diyan tayo magaling. Natin yung mga pangalan natin para maging yun ang maging pangalan ng mga anak natin. So, si Kuya Ramon, saka si Ate Karim, ang anak nila, si Raka. Ganda, Raka. Raka. Hindi, sa Amerika naman, pagka naging citizen na yung pangalan,
Pwede rin magbago. pinapalitan nila. Hindi mo palitan, di ba? Oo. BKK, also known Oo. as. Sa Pilipino, Papsi, Oh. Casimiro Bukayo. Pagdating sa Amerika, Kashmir Bouquet. Ayun. Mm. So yan. So yun lang. Yun Ayun. lang po ang ating message is ingatan po natin ang paggamit ng pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil importante pong lagi nating reverence po ang ating kailangan po natin i-respect ang pangalan ng Panginoon. At pamuhay na tayo ay tamang, kumbaga representative po tayo niya. At mabless ang mga tao pag sinabi, oo, talagang Kristiyano yan. May ebidensya, nakikita ko. Yan. Amen. Wala na pong tanong. Awanan. Wala si attorney. Si attorney, Attorney with no case. walang internet. Ayaw nga. Kaya hindi makapagtanong. Oo. Ayan, disabled na siya. Ni-expect ko pa naman si attorney maraming tanong kasi yun eh. Oo, magaling magtanong yan eh. Nasa daheg siya ngayon kasi yung kaso nga ng kay na-deny yung kanyang ni FDR Duterte. PRRT. Oo, na-deny yung kanyang release. Kaya tuloy ang kaso niya ngayon. So, nandoon ngayon siya, pinadala siya ngayon ng PDLP laban para sumalo kay Kaya nawala ng internet. kay Nicholas Kaufman. Okay, may mga pre-request tayo, Kambo. Yes po, pasasalamat po dahil maganda po yung result ng check-up ni Nanay Selly. Ayun, praise report po yun. Oo, that's good. Yun po. Tapos po, continuous ang prayer po natin kay Baby Kelvin. Nadadali na nga po sa Yan. India. Ayan By na- Monday, Lord Sa willing. Monday. Yeah, humihingi ng Monday. tulong siya na piso sa puso. Opo. Anong sakit ni baby? Heart condition po. Dati na yan eh. Pangalawang balik na ata ito or ilang beses siyang Dalawa na sa pangalawa India. ng balik sa India. So praise the Lord po, marami na pong nag-send ng tulong sa kanya. Yeah. Tapos Baon po, lang. Pastora Maridit, syempre kasama pa rin po sa prayers natin yung complete healing ni Mami Irene Gabriel Manalo, Nanay Luz Conferido. Yeah. Ayan. Tsaka yun nga po si Nanay Selly. Syempre yung ating Papsi Ramon Pascua at si Ma'am C. Yeah, may, Yung kanya pong nakakabit dito may sa nakakabit kanyang dito. Sa Yung heart. Bagong device. Oo, bagong device. Oo. Parang ano ba? Anong EKG. tawag doon? Meron. Bagong theme song mo, Please Be Careful with My Please Heart. be careful with my heart. Naka-EKG siya ngayon. Alright. Tapos po, meron pong sanang ipapasama si Ate Glenda May. Yung kanila pong pastora ay nakakonfine ngayon sa hospital dahil matindi na po yata yung kanyang breast cancer. Ang pangalan niya po is, ano pangalan nito? Yan, sige, kaya mo yan. Francisca, nakalimutan ko na. Basta yun na yan, pastora. Pastora po yun. Pastora ni Ate Glenda May. Dami natin pagpa-pray. Tatandaan mo ba, Pastel? Oo. Hindi. Sabi ko na nga ba. Ulitin ko. Kasi, nandiyan naman si Kaambo para tulungan ako mag-pray. Ikaw na kaya mag-pray, Ambo. Kasi kung may alam ng lahat ng agree kami. Oo. Sige po. Sige po. Sa biyaya po ng Diyos. Sige po. Ayokong may makalimutan. Mahirap na yung may makalimutan tayo na. Pag-pray okay po. nanay ko kasi nasa ospital. Yun rin po. Nga pala, kumusta na si mother? Hindi pa rin nila alam kung ano yung cause ng kanyang bleeding. Siya ay nag-colonoscopy na wala daw nakitang bleeding. So, hindi namin alam kung saan galing. Parang mami ko ganyan din. Nagbi-bleeding, di nila alam. So, nung ma-discover nila, doon sa nanggagaling sa kidney. So, Malamang nga yan. doon nanggagaling yung bleeding. Pero na-prevent, na-stop pa rin. Akala nila cancer. Ano yung supposed to be bibigyan siya ng yung ano ba yung radiation? Chemotherapy. Chemo. Pero sa edad niya hindi na po pwede. So merong capsule na binibigay na ngayon na hindi na kinakailangan ng chemotherapy. So yung isang capsule ni napakamahal. I think $1,000. Pero dahil sa alam ng government natin, so
ilang chemo session lang siya nung capsule, yun, gumaling na siya. Ganon din nga atin yung mami ni Ate Nete, no? Meron din Oh, silang yeah. bigay daily. Hindi na chemotherapy, pero parang something na ipinapasok sa IV or Yan. yeah. Kailangan natin ipag-pray ang ating mga nanay, ang kanilang health. Yeah, mga Yes. Amen. okay. Kaya mo? Ambo? Alright. Kaya mo? Sige po. Praise the Pastor Lord. Ambo. Aha, sige po. Tayo po ay pumalakpak sa ating Panginoong Diyos na buhay. Praise God, praise the Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat dakilang Diyos sa araw po na ito. Panginoon, salamat po sa ginamit mong lingkod mo, si Pastora Maridet. Salamat po sa kapahayagan ng mga salita mo, Panginoon. Patuloy po naming nanamnamin, isa sa buhay, yung mga natututunan po naming mga aral mo dito po sa iRadio through the pastors, Lord. Kaya Lord, we pray, Lord, na pagpalain mo po si Pastora Maridet, Lord, ang kanyang buong sambayanan. I-bless mo, Lord. Lagi mo silang iingatan at gagabayan at patuloy mo pong gamitin ang iyong lingkod na si Pastora Maridet sa iyong banal na ubasan. Ganon din po, Panginoon, pinapanalangin po namin sa iyo ang kanya pong nanay na naka-confine ngayon sa hospital. Lord, kiniklaim po namin, Lord, na siya po'y pinagaling mo na. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, Lord, hallelujah. At patuloy, Panginoon, hindi po kami magsasawang idulog sa iyo ang mga kapatiran po namin na nanghihingi po ng habag sa iyo na sila po'y magkalooban mo ng kagalingan sa kanilang mga karamdamang pisikal. Lord, tinataas po namin sa iyo, Lord. Panginoon, dinudulog po namin ang lubos na kagalingan ni Mami Irene Gabriel Manalo. Panginoon, Yes, Lord. hallelujah. Yes, Lord. Ganun din si Nanay Luz Conferido. Maging Panginoon, si Nanay Selly, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sapagkat maganda po yung kanyang check-up or medical result, Lord. Salamat po, Lord. Dinudulog po namin sa iyo, Lord, yung kanya pong complete healing in the name of Jesus. Ganon din po, Lord, ang aming pong papsi, ang aming mamsi, Lord. Hallelujah. Patuloy po naming dalangin ang kalakasan, ang lubos na kagalingan ni papsi, Lord. Hallelujah. Ganon din si mamsi, yung nakakabit na device sa kanyang heart, Lord. Kiniklaim na rin namin, Lord, na magiging normal po yung heartbeat o yung anumang mga vital organs ni mamsi pagka nagpa-check up po siyang muli, Panginoon. Kagalingan po ipagkaloob niyo po kay Kuya Ramon and Ate Karim. Kasama, Lord, sa prayers po namin si Baby Kelvin na dadali na po by Monday, Panginoon. Yung bata pong ito na meron din pong kondisyon sa puso, Lord. We pray in Jesus' name na maging maayos po, ligtas at mapayapa yung kanila pong biyahe papuntang India. At dinadalangin po namin, kiniklaim na rin po namin na siya po'y pinagaling mo na rin in Jesus' name. Hallelujah. And Lord, we also pray, Lord, yung mga kapatiran namin, Lord, si Pastora Marivic, yung kanya rin pong heart enlargement, yung kanya pong fatty liver, Lord. In the name of Jesus, Lord, pinagaling mo na yung pastora namin na ito. Ganon din si Ate Maria Stella Hamurabo na meron din pong sakit sa kidney, sa mata at sa kanya ding heart. Lord, ang lahat ng ito ay dinudulog po namin sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling. You are our great Jehovah Rapha, Lord. Wala pong imposible sa iyo, Lord. Panginoon, hindi po maiksi ang iyong mga kamay upang hindi mo kami maabot at padaluyin ang spirito ng kagalingan mula sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah! Maraming pong salamat. I-bless mo po, Lord, ang lahat ng mga tagapakinig sa iRadio LA, Lord. I-bless mo, Lord, yung mga pastors na nagpapahayag ng mga salita mo rito, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat ng iyong mga lingkod. And I pray, Lord, anuman po yung mga pinagdadaanan naming lahat, Lord, mananatili kami na hawak sa iyo, Panginoon. Palakasin mo, Lord, ang aming faith at hindi po kami bibitiw sa iyo, Panginoon, kahit ano pong mangyari. Maraming pong salamat, O Diyos, na makapangyarihan. At minsan pa, Lord, ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you po, Pastora Maridet. Thank you. Thank you, Thank you, Pastel. Pastora. See you Sunday. Ayan. Sunday. Sorry, hindi ako makapunta bukas. Alam niyo naman. Siyempre, of At course. saka wala akong ride. Gustuhin ko man. Kasi ako nakaupo kasi ako rito eh. Hindi, okay lang po yun. We shall see you on Sunday. Sunday.
Kaya ano ka na lang, ilalaro ka na lang namin. Iyo. Iyo. Oo, may ano kami kaambo family game night. Oo. Wow, ganda naman yan. May Family. barbecuehan pa naman sana. Sarap Sayang. May barbecue ba? Oo. Hindi, ang barbecue natin dun sa joint service. Ano Joint lang, service. mga May yun, pa, may. pizza, for mga pizza. Mga pizza. Sa atin lechon. Wow. Ako, puputok-batok yan, Mamsi. Gustong tikman ng mga puti. Ang lechon. Ayun. Oo. Para yung heart nila, parang heart na rin namin. Ano, kaambo, taga-tantad lang ako ng lechon. Taga-tantad ka, Kuya Ramon. Alam mo, unang technique doon, ang tatanggalin mo sa lechon, Kuya Ramon, it's yung ulo muna. Ulo muna. Ayan. Ayun, ganun nga. Ulo muna. Pagtapos i-display mo, lalagyan mo ng mansanas. Yeah. Yung po ang tinitira ko sa lechon, Pastora. Hindi na po ako tumitira ng lechon, kundi ang tinitira ko na Yung mansanas. yung nakalagay sa ulo ng lechon, yung mansanas. Kumukurot-kurot ka lang ng konti, ano? Kurot na lang, tigim-tigim na lang. Tsaka yung sarsa, yun. Baka hindi Okay nila na. kainin. Mandun yung ulo ng baboy. Ay, pala. Itago muna namin yung ulo. Itago mo. Alam niyo ba, nung araw po, pag nagtitilad ako ng lechon, ang bayad sa akin, 300, 500. Taga-tilad lang po yun ng Talaga? lechon. Anong tilad? Opo, kaya sa ulado ko na yung pagtitilad Oo, sa ulado ko na. Ayan. Ngayon, hindi na ako makatilad. Yung kamay ko, alayo-ayo nang gumana Kahit anong gawin ko, hello, Mike. Ayaw Pastora, maraming salamat. See you on Sunday na lang. Thank you, Okay. Pastora. Sige Good ba? night. Good Good night. morning. Lahat ng good. Okay. Bye. Bye-bye. God bless. Bye-bye po. Ayun. Pastor Maridel Bermeo, thank you for sharing us Exodus 27. Thou shalt not use the name of God in vain. Amen. Gamitin o wag Wala. Sa walang gamitin ang kapuluhan. pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Irespeto Yes. natin yung kanyang pangalan. Amen. Pastor, ay Kuya Ramon, may babatiin tayo. Yung Sige. ating pong Pastora Alma de la Cruz. Mm. Siya po ay nagdiriwang po ng kanyang kaarawan today dito sa Happy Pilipinas. birthday. Ayan. April happy birthday. 24. Oo. Happy birthday po, Pastora Alma de la Cruz. Nanonood din po siya. Minsan po nakikita ko po siya dito. Aba. Yan. Taga saan siya? Opo. Taga saan? Ano siya, may shop sila sa Balingasi ba yun? Oo. Ayan. Balingasi ba yun? Balinggasa? Balingasa po yata yun. Ayan. Okay. Sige. Yes. Tayo magpapaalam na. At by the way, guys, Hello muna tayo kay Cheka Bigting, Rosie Colibao, Hello. John Bert Kaasi, Colorado from Pangasinan, Claire Ayan. Angela, Pastor, si Sister Vanji Bosito at si Miles Del Sal. ayan. Iyon. Thank you for joining. And Celino Hamorabo, hello po. Hello, Ayan. Kuya Dada. Ayan. Yung Okay. pangalan po pala ng may breast cancer na pastora ni Ate Glenda May, Maria Cecilia Fernandez. Oh. Ayan. Maria Cecilia Fernandez. Sama po natin sa prayer. May breast cancer po siya. Oh. Okay. Sino pa ba? Yung ating humingi ng tulong si Opo. Si Kelvin. kay Kate Kelvin. Calvin. Yung mga gusto pang magpadala ng tulong, piso-piso lang po sa puso. Yes po. Hindi Marami naman- nang nag-send. Hindi naman mahirap siguro yun, ano. So, 10 Opo. piso, 20 piso. Anything na bukal sa kalooban ninyo. Andyan po yung kanyang GCash number at saka yung Opo. full name for para kung ano ipapalit. Kung pwede na sana in dollars, tatanggapin niya in dollars kasi pagpunta niya ng India, Papapalit niya pa yun. papapalitan na lang niya yung dollar. Ano, hindi naman natin pwedeng gawin sa GCash na matatanggap Opo. niya dollar din. Ano, so Yes po. sayang. But anyway, kung paano niya i-convert from peso to rupee ang Aha. ang pera ng mga India. So I don't know, siguro sa foreign exchange na lang siya bibili siguro ng rupee. Mhm. Konting Yeah. barya, konting tulong guys. Minsan darating sa buhay natin na tayo naman din ang mangangailangan at tutulungan tayo ng iba. Kumbaga, Yeah. pasa-pasa lang po. Okay. Hello kay Okay. Jeremiah Valdez. Ayan. Hello, Bro Jeremiah. Kay Joyce Garcia. Ayan. Wow, kakaibang Ayan. name. Happy birthday kay Pastora Alma. Alma. Yes po. Ah, Ay, De La birthday ni Cruz. Pastora Alma nga pala ngayon. Yun nga po, ngayon po. Pastora Alma. Okay, happy Oh, birthday happy po, Pastora birthday. Alma. Ayan. Ayan. Hello, Pastora, happy birthday. Sana na kahapon pala sinabi, dapat na
na kantahan natin ang happy birthday kanina. Yun, no. Tapos nakapagluto man lang tayo ng pansit kanina. Sana. Pansit kanto. Pansit kanto. Kasing edad ko lang siya, Kuya Ramon. Oh, talaga? 56. Oh. Yes po, Ayan. 56. Sabi ko kasi, pupuntahan natin. Ay, Bibili- may motor na ano. Oo. May mga motorcycle parts shop. At saka nag-ano na rin siya, nagbablog na rin siya ng mga, eto, bubuksan ko ito nga na. Hindi Oh, sa yan, akin para to, para sa asawa. Ano ba yung bubuksan? Hindi ko Ano na. ang pangalan niya? Yung mga piyesa yun. Pastora eh, Alma De La Cruz. de la Cruz. De La Cruz. Ayan. Oo. Oy, tayo na yung paalam na. Okay. Thank you guys for watching. Hanggang bukas po muli. At sana na-bless po kayo sa na-share ngayon ni Pastor Maridet. Don't forget to please click, like, and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Ilan na ba ang ating subscriber? Nasa 33,000 something na tayo. No? So praise Praise God. the Lord. At we're still hoping kung kailan darating yung silver button player. Meron na ba? Wow. Ang sabi, May 27. May 27 na. Ilan bang thousand bago Hindi dumating? 1,000, kundi recognition ito. Recognition Recognition lang. for 100,000. most viewed Christian group sa YouTube channel, sa social Yeah. media. Mababasa natin kung ano yung nakasulat doon. And time to go, guys. Ganon din sa ating Facebook account. Pakipollow po ang ating Facebook account. Kung may mga friends po kayo, sabihan po din nyo na panoodin po ang ating programa sa iRadio. Hanggang bukas po muli. Ako po si Popsi. Karim Pasqua. Ako naman si Kaambo on the house. Break it down. Ayan. Thank you and God bless. Enjoy your lunch. This is a song from Jehovah. Valdez. At ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayang Pilipino. Salamat po. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.